Hi guys, good afternoon! Welcome back po dito sa Gandara sa channel for showbiz update. Andito na naman po akong muli, nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kang chismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SIU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa araw na ito, gabing ito ang tatalakayin natin pag-uusapan ay ganap ni Kim Chiu kanina sa MOA. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, i-click nyo lang po ang subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated kayo sa susunod nating chika. And simulan na nga po natin itong ating chikahan mga kakimpaw sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang comment mula sa ating subscribers and supporters ng Kimpaw. So, ito po ay nagmula kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, Kim is very smart woman. If she feels that she is betrayed by someone, then she will be the first one to move out. That is Kimi, willing to sacrifice everything instead of giving one more chance to the person who betrayed her. God bless us all. Gandari, good evening. If in case Kimi will be betrayed again by Paolo, then parang may katotohanan na yung mapapangasawa niya ay non-showbiz person. If ever na mangyari ito, then wala na tayong magagawa. May kasabihan nga tayo na kanin na isusubo mo na lang, nalalaglag pa. Kaya Paolo, if ever na hindi kayo magkatuluyan, nobody is to be blamed. God bless you both. Nako, sana nga ganun po ang mangyari na wala pong sisihan na magaganap, pero for sure po niyan may sisihang magaganap. Lalo na kung pangtatraidor ang magiging dahilan mga kakimpaw. Ay nako, grabe ang paninisi. Ngayon pa nga lamang po na may umaaligid. Hindi naman sa umaaligid, sadyang may tao lang po sa paligid or may babae lang sa paligid ni Paolo Avellino. Grabe na ang mga salita na natatanggap ni Paolo. What more pa, if betrayal po ang maging issue. Imposible na wala pong sisihan na magaganap. Pero syempre, supla, wag naman sanang mangyari ito sa Kim Pao. Dapat hindi po mangyari yan mga kakipi, di ba? Tagal na pinangarap ni Paolo si Kim, tapos ganyan lang yung kahahantungan nilang dalawa. Ay nako, ay maniniwala na talaga ako na si Kim ay parang si Sari na may sumpa sa pag-ibig mga kakimpaw na lahat na lang nawawala. And nakakalungkot yun mga kakimpaw kasi we all know na hindi deserve ni Kim Chiu. Mabuti ba sana kung si Kim ang may problema mga kakimpaw? Kaso hindi. Si Kim Chiu napaka-loyal at napakabuting tao kaya imposible na siya po magkakaroon ng problema. 'Di ba? Ayun, sa isang katulad niya, hindi po deserve ng betrayal mga kakimpaw. Anyway, dumako nga tayo ngayon mga kakimpaw sa ganap ni Kim Chiu ngayong araw. Patungkol po ito sa hair fix event niya sa MOA kanina kung saan nagsabog nga po siya ng kagandahan doon. Grabihan nga yung isang Kimi. And alam nyo ba ay trending po si Kim Chiu. Gumawa ng ingay sa social media. Trending in the Philippines po si Kim with the hashtag HairMazingXP with Kim. Trending din po ang Kim Chiu at Hair Fix opening. Grabe ganyan, kalakas si Chinita Princess mga kakimpaw. Ultimo event niya talagang nagte-trending kasi marami talaga siyang supporters na nagmamahal po sa kanya. Samantala, ganun din mga kakimpaw, kasama rin po sa Today's News ang ganap ni Chinita Princess. Grabe no? Today's News. Ang event ni Kimi, isang malaking balita para sa ating lahat. Grabe naman nga yun. So, ang Today's News nga mga kakimpaw, Kim Chiu launches Hair Fix, HairMazing pop-up at SM Mall of Asia. And grabe nga po ang kagandahan ni Kimi mga kakimpaw. Ay super, maiinggit ka talagang tunay. Hindi ako nagtataka kung bakit ultimo buhok ni Kim pinag-aagawan mga kakimpaw. Daming mga advertisers ang nagkakagulat, nag-aagawan kay Chinita Princess.
Konti na lang talaga mga kakipi, pati kilikili ni Kim, pag-aagawan na rin ng mga advertisers. Nakakaloka. Grabe, napaka-hindi man kasi ni Kim at saka effective endorser. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa pag-uwi ni Kimi mga kakimpaw. So makikita nyo dito na ang daming bodyguard and grabe hiyawan pa rin po ang mga tao hanggang sa kanyang pag-uwi at ang mga camera ay nakasunod pa rin po sa kanya. Sabi nga po ng ilan na marahil sinundo po ni Paolo Avellino si Kim kaya nagkakagulo yung mga fans at tinatawag siya mga kakimpaw. Pero hindi naman po pinakita doon kung sino ang sumundo kay Kim Chiu. Pero yung sa kanya, yung van na black mga kakimpaw. And sa dami pong guards, daming security na nakapalibot sa kanya, nako, may hirapan ka ring masilip kung sino yung nasa loob, mga kakipi na nag-aantay po sa kanya. Malay nyo rin naman nga, nandoon si Paolo Avellino and for the sundo sa kanyang wifey, mga kakimpaw. Since wala rin naman po tayong update sa ganap ni Paolo, so malay nyo, free time siya, at for the sundo sa kanyang misis. Oy, for the kanyang misis. Grabe, ganito na po tayo kabaliw kina Kim and Paolo to the point na talagang iniisip natin na every time na may ganap si Kim ay lagi siyang sinusundo ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Hindi rin naman po kasi hindi rin man kasi nakakagulat kasi nga mga kakimpaw, bigla-bigla pong nasulpot si Paolo Avellino, diba? Kagaya sa Showtime, bigla-bigla siyang sumusulpot. Sinusundo pala si Kim. Tapos, para sabay silang umuwi, sabay kamain. Sila rin lang naman po ay nagbubuking, di ba? Kasama na rin ang mga Showtime host, kagaya ni Mimi Vice. Sila na rin naman po ay nagbubuking, kaya dilulo at your own risk hanggat kaya natin. Dilulo lahat ng bagay, malay nyo, na magkatotoo. Charot. Pero honestly, mga kakimpaw, hindi po talaga natin nakita kung sino yung nasa loob ng sasakyan at kung sinundo ba talaga siya ni Paolo Avellino. Kung si Paolo ba talaga ang sumundo po sa kanya. But if you are team panatag, mga kakimpaw, sinundo man siya or hindi, kay Paolo pa rin po uuwi. Dahil si Paolo pa rin po ang pahinga ni Kimi. Huy, grabihan! Walang lusot ang mga bashers, mga kakimpaw. Sabihin man nila na hindi si Paolo ang sumundo sa kanya. Dahil at the end of the day, alam naman natin na kay Paolo po ang uwi ni Kim. Sa puso ni Paolo, uuwi si Kim rather. Ayan, dahil si Pao ang kanyang pahinga. Huy, grabe naman ngayon. Anyway, sabi naman po dito sa comment ni Miss Remy Ramos, hindi naman lahat ng pinag-usapan ni Kim at Paolo beyond showbiz ay dapat malaman ng lahat ng tao. There are things na para lang sa kanilang dalawa. Siguro kung hindi nila sinabi sa lahat, hayaan na lang natin sa kanila yon. Sa pakikialam ng lahat, lalo nasisira ang kanilang relation. What if nga mga kakimpaw, the more na pinupush natin the more lamang po nagiging komplikado, ano? So, hashtag team panatag na lang talaga, tahimik na sumusuporta kasi alam na natin ang katotohanan at hindi na kinakailangan pa na kulitin sina Kim and Paolo. And totoo naman talaga, even if they are in showbiz, hindi po lahat ay kailangang ilabas. Iba yung secret sa private kasi mga kakimpaw. Hindi sila sinungaling. Sadyang pinangangalagaan lang talaga nila. Yung dapat ay sa kanila na lang mga kakimpaw. Hindi na para sabihin po sa atin. Ano yun? Pati po kailan sila uutot. Kailangan natin malaman mga kakimpaw. Detailed. May kasama pang oras. Ganun ba ang gusto ninyo? So, may mga bagay talaga na para sa kanilang dalawa lang. Sabi naman ni Paolo, wala po siyang tinatago, pwera na lang talaga kung napagkasunduan mga kakimpaw. Kapag may promise, ganyan, sino bang mas matimbang, di ba? Syempre mas matimbang si Paolo Avellino sa puso
ni Kim at mas matimbang si Kim sa puso ni Paolo. Di rin naman natin gugustuhin mga kakimpaw na magbe-break ng promises. Yung tipong sasabihin kiss and tell, ganyan, o di kaya once na may magsalita tapos hindi pala agree yung isa, hindi rin ninyo magugustuhan. Sasabihin ninyo walang isang salita, hindi marunong, kalalaking tao, ganyan-ganyan. Hay, di ba? Wala pong paglulugaran. Maigi na yon, hayaan po nating i-respect yung privacy nila. Anyway, sabi naman po dito ni Miss Jansha Talian, Kim is the star but she maintains her being grounded. That's why she is loved by millions. Some actors and actresses are mayabang as if they always stay at the top. And that's one of the reason kung bakit Kinchi is still on the top mga kakimpaw. Dahil nga she is humble, still grounded, mga kakipi, di ba? Wala pong ipinagmamayabang. Lahat po ay ipinagpapasalamat. Lahat po, she's so grateful sa lahat ng mga blessings, mga kakimpaw. Hindi siya mayabang, kaya talagang pinagpapala at mahal ni Lord. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita kasi po muli sa susunod natin mga chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.